security analyst na isang banta at insulto para sa Pilipinas ang inilathalang artikulo mula sa China kaugnay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia kamakailan. Kaugnay nito, inihayag ng DFA na nananatili ang posisyon ng bansa sa usapin sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Macalma. Gumastos ng 350,000 piso ang gobyerno ng China para lamang ilathala ang kanilang saloobin patungkol sa nangyaring pulong sa ASEAN kamakailan. Isang pahina ng kilalang dyaryo ang kanilang para sabihin ang kanilang saloobin sa mga anila ang totoong nangyayari sa South China Sea. Kanilang ipinaliwanag na lehitimo sa kanila umano ang buong West Philippine Sea o ang kanilang tinawag na Nansha Islands. Bukod dito ay may mga tula at caricature pa ang inilagay sa kanilang weekly paid article. Para sa isang security analyst na si Jose Custodio, dalawang bagay ang kanilang ipinapahiwatig, hindi lamang para sa ating gobyerno bagkus sa bawat Pilipino. Una ay ang tula na anya maaaring banta sa atin na tila may ibang ipinapahiwatig. Ang kakaiba dito, yung poems na lumalabas at yung parang short poem na lumalabas dito, masyadong cryptic siya, no? Hindi ko namin cryptic sa Tagalog, ano yun? Vague, no? Vague siya, pero meron hint na parang threat na, no? Na, for example, ito, the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole waiting in the backdrop. Ano ibig sabihin nito? No? Threat ba to sa atin? No? Nito, hindi mo alam no? At ang problema dito is that yung China, may history na siya na yan ang ginagawa niya, no? Na mag-i-issue siya ng mga cryptic messages. No? Pag pikon na siya, nag-i-issue na siya ng cryptic messages. Pag hindi mo pa nakuha yan, may mangyayari na. But hindi agad-agad yan. May build-up pa yan, no? Maybe lang, no? Pini-preempt na tayo na you go any further, ito na mangyayari, no? So, this might be in that manner. But like I said, yan ang problema kasi kapag naglalagay ka ng poems dito, you really don't know what they want to say. But, again, looking at yung historical patterns ng China dati, this fits a pattern. Bukod dito ay may caricature pa ng ASEAN members na kung saan kanilang inilarawan ang isang maliit at mataba na Pilipino. Ayon kay Custodio, isang insulto ito sa ating mga Pilipino. Ngunit, ang mga Pinoy naman ay sanay sa mga ganitong insulto. Parang insulto to sa atin, no? Pero sa larangan ng editorial cartoon na insulto, no? Parang ito dito kung ano yung content sa atin. Samantala, tumanggi na munang magsalita ang Department of Foreign Affairs ukol rito. Sa isang text message, sinabi ni Assistant Secretary Charles Jose ay nasabi na ng ating pamahalaan ang kanilang saloobin ukol sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Anya, ang international community ay alam ang totoong sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma.